ninyo ang Panginoon. Kayo po ba ang ipinangakong paririto o maghihintay pa kami ng iba? Ito po ang pasabi ni Juan Bautista sa pamagitan ng kanyang mga alagad kay Jesus. Tayo ngayon ay nasa ikatlong linggo ng Advento. Bahagi yun, tayo ay nakakulay rosas at yung kandila na ating sinindihan ay kulay rosas na nagpapahayag ng tinatawag po nating linggo ng Gaudete. Kapag po panahon ng Kwaresma, tinatawag din tayo linggo ng Laudate. Ngayon ay Gaudete. Ibig sabihin ay a joyful Sunday. Linggo ng kagalakan. Dahil nalalapit na ang pagdating ng Mesiyas next sa Martes bukas para sa sulibat sa kasalanan at simula ng simbang gabi tayo sa 16 Martes ay yung isa Galileo, yung siyam na araw ng simbang gabi. Kaya malapit na dakilang kalisahan ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Nais ako sa na mapuno tayo ng kagalakan. Pero bago natin makita yun, sana may pintihan natin yung Ebanghelyo natin sa araw na ito. Kasi bakit po? Kasi ito yung pinasasabi ni Juan Bautista. Ang sabi niya, kayo po ba ang pinangakong paririto? O maghihintay pa kami ng iba? Ito ay isang tanong. Pero kung makikita po natin, ito po ay may hibla ng pagdududa. Bakit? Kami sapagkat kuminsan, naging bahagi ng alay. Kasi ito yung tanong ni Juan Bautista sa tutusin. Kung kayo ay nakasumpal December 8, yung Iglesia ng Panginoon, sa karangalan ng Immaculada Concepcion. At noong December 12, sa karangalan ng mahal na Birhen ng Guadalupe, Ebanghelyo po natin na nakita namin na nung dinalaw ni Maria si Elizabeth ay nagtatanong sa tuwa si Juan Bautista gawa ng bakit na mahal na Birhen Maria. Nagtatanong siya bakit ito na yung tagapagligtas. Dala-dala ni Maria na siya naman ang dala-dala ni Elizabeth. At mahal rin o na kung sa inyong maalala nang binigyan si Jesus. Sinang binyan si Juan Bautista. At pagkasabi na noong pagkatapos na binigyan ni Juan Bautista si Jesus, anong sabi niya sa kanyang mga alagad at sa mga tao, ito ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan at itinuro si Jesus. Agnus Dei Peccata Mundi. Pero ngayon, sa gitna ng kanyang pagkapilagpo, ay nagpadala siya ng mga alagad at nagpatanong, kayo po ba ang pinangakong paririto o maghihintay pa kayo ng iba? Kaya huwag kayo mag-aala kung isa yung mga pagbalula sinasabi ng Panginoon. Parang nakihina ng pananampalataya. Normal yan. Ngayon, kapag sinabi mo may sa sinasabi, tinatanong mo ang Diyos. May pagdududa. Bahagi ko yan ng kalakasan natin bilang mga tao.
bilang mga nanampalataya. Kaya huwag mo tayo maglala. Bahagi yun na huwag natin kalimutan. Ito nga, si Juan Bautista. Ang sabi ni Jesus kay Juan Bautista, ang sabi sa mga tao kung kay Juan Bautista, ang sabi niya, na ito ang sugo na pinalitan ng una. At ang sabi niya, sa mga isilang wala pang lumilitaw na higit na dakila kay Juan Bautista. Pero ngayon nakita namin ay nagduda si Juan Bautista kay Jesus. Kaya nga, sa pagkahal na ito, natin natin, huwag tayong mag-alala. Bakit? Kasi ano yung sagot ni Jesus? Ang sabi niya, bumalik kayo kay Juan Bautista, sabihin niyo sa kanya, sabihin niyo, ang inyong narinig nakita. At ano yung mga narinig nakita? Nakakita ng mga buda, nakakalakad ng mga pilay, gumagaling ang mga kapon. Hindi lang basta gumagaling ang mga sakit, kasi yung panahon ni Jesus, yung kayo ngayon, yung cancer natin, yung mga 4,000 years, walang sagot sa kayo. Napakit ko sa inyo natin, na yung sakit sa kayo, ay lumabas naman. After World War II, 1946 o 1947, biro mo yun. So parang cancer natin ngayon, hanggang ngayon wala akong gamot. Pero alin, pinagagaling niya. Ano ba? Bumuhay ng mga patay. At ang mga pipili ay nagpapahayag ng kanilang pag-awit sa karangalan ng Diyos. Ang ano ba? Pinangangaral sa mga lupa ang mabuti balita. Kaya makakakita ko namin na itong dalawang pagtuloy sa mga makikita namin ngayon na sa mga pagtuloy ng Jesus nagkaroon ng kaganapan. Kasi mo, pinangayang sa munang pagbasa natin. Kasi ito rin yung signalis ng alin na ipinamaling ng Propeta Elias sa unang pagbasa. Ito yung pagdating ng Mesias na nagkaroon ng kaganapan kay Jesus. Kaya ano yung pagtuloy natin? Una, ay huwag kayong mawalang pag-asa. Mabuno kayo ng pag-asa. Lalo-lalo na ngayon, sa panahon ay pinagliliwang natin, itong taon na ito 2021, ang ordinaryong jubileo ng simbahan. So hanggang January 6, 2026, ay pinagliliwang natin ng Jubilee of Hope, ang jubileo ng pag-asa. Sana po mapagtibay ang ating loob na may pag-asa. Sabi nga natin ay isang pagkulos na nawa ay maintindihan natin. Pagkamatong alam natin, lalong-lalo na nakalipas ng pandemya. Maraming nawala ng pag-asa ng panahon ng pandemya. Pero sana po maramdaman natin tayo mga pandemic survivors. Tayo ay nakasurvive ng pandemya. Alam naman natin kung panahon ng pandemya, akala natin yun. Katapusan na ng daigdig. Hindi tayo makalabas. Maraming namamatay. Maraming nalulungkot. Maraming sumusuko. Para tayo ay kinuglubang na pagdadalang mali. Pero makita natin ngayon, survivor tayo. Kahit na sa usapin ng kasalukuyang panahon, korupsyon, nandiyan kayong patuloy system sa gobyerno. Sabi nga namin, pag-asa pa tayo, may pag-asa pa po tayo. Magpasalamat ka tayo. Ngayon ay lumitaw na yan. Matagal na natin alam yan. Pero ngayon, maliwanag natin, pwede pala natin bigyan ng pansin at paglabanan ang korupsyon. No?
kahit pa paano, ngayon at least ngayon ay lumabas na. Bahagi ko, may resibo na at pwedeng bigyan ng lunas. At huwag natin kalimutan yung nakusan natin, lalo na nakasama natin sa Jesus. Huwag mawala ang pag-asa natin ngayon sa panahon na ito. Bakit? Kasi sigurado na magliligtas ng Diyos. Pangalawa, ay sa paghihintay namin, tayo ay hindi sa naiinip, nagugulumianan, naiinis. Eh ang ano-ano ay pinahayahan ng kapal, sabi na natin, in joyful anticipation. Paghihintay na may puno ng kagalakan. Hindi yung alin, tayo yung simangot, nagugulumianan, naiirita. Yung hamon ay pinamahay sa atin ay paghihintay na puno ng kagalakan. Mahalaga po yung kagalakan. Na bahagi mo na po sa ating nakita natin. Kaya nga, sana po ay kahit na naghihintay tayo, makita natin. At yung aming liturhiya, hindi lang po itong panahon ng Advento, hindi lang panahon ng Quaresma. Kaya masabi naman, makita natin, no? Yung ating simbang gabi, no? Yung ating misa di Gallo, no? Ay kunutusin natin yun. Siyang nakakaw ng paghahanda. Yung mga nagunaryo natin. No? So, bilang paghahanda natin ngayon, may kasalanan. Hindi yung nagbibigatan. Kaya kung kumisan nahihirapan tayo na kanina, na kita mo sa YouTube, nang sabi na sa para ho sa pagkakataon, kapag daw ngayon nakikita ka sa road race, ay anong sabi? Ikaw ay mawawala na ng lisensya habang buhay. Ay biro mo yung kumisan hindi tayo makapaghintay. At kumisan na din, galit na galit kagagalit, maraming road race, maraming kapahamakan. Bakit? Ayaw natin na naghihintay. Hindi. Bahagi yun na huwag natin kalimutan na yung paghihintay natin ay kabahagi na pagdiriwang natin. At yung paghihintay na ito ay dapat ay mapuno ng kagalakan, hindi mapuno ng galit, hindi mapuno ng pagkairita. Kaya yun ang idulog natin sa nawalang pumigaman. Nanawa ay tayo ay hindi na makita yung aling kagalakan na dulot ng aming Panginoon na Jesucristo. Katulad ng alin, yung kagalakan ni Elizabeth at ni Maria na sa loob ng siyang na buwan ng paghihintay at ng maaaring lahat ng mga nagdadalang tao na makita natin kasi yung siyang na araw natin nanggaling mo yun saan. Sa siyang na buwan, bagamat ngayon, meron ng 8 months, pinapanganak na, yung iba 7 months. Pero normal yung talaga for centuries. Siyang na buwan. Kaya yung ating na binari mo ng galing, paghihintay, in joyful anticipation. Paghihintay na may pananabik na puno ng kagalakan. So ito pong dalawang ito. Pag-asa at paghihintay na puno ng kagalakan.